Hi guys! So bago natin simulan ang kwento ni Monica, kung may mga ganito rin kayong stories na nakakatakot or experiences, saan nyo lang dyan sa FB group natin or di kaya dyan sa comment section. So let's start! Nung bata pa ako, nakatira kami sa isang compound na may 4 na bahay. Ang bahay namin, bahay ng uncle ko at malaking ancestral house namin. Ang ancestral house ang pinakamalapit sa gate, habang nasa likuran naman ang bahay namin at ng uncle ko. Walang gustong tumira sa ancestral house dahil bukod sa sobrang luma nito, nakatayo pa raw ito nung panahon ng Japanese occupation. Sobrang hirap din itong i-maintain. Maganda ang disenyo pero hindi talaga practical para tirhan. Sa pagitan ng ancestral house at mga bahay namin ay may napakalaking puno na matagal nang naroon. Mula pa nung batang mama ko at mga kapatid niya, marami ring halaman at makakapal na mga palumpong sa buong compound. Kaya medyo eerie ang paligid lalo na kapag gabi. Kapag umaalis sila mama at mga kapatid niya sa gabi, madalas nila akong iwan sa bahay ng uncle ko sa pangangalaga ng asawa niya. Isang gabi, habang nanonood kami ng TV, bigla kami nakarinig ng tunog na sapatos na parang high heel sa labas ng porch. Agad akong natuwa. Akala ko kasi si mama na ang umuuwi. Tumayo ako at papunta na sana sa pinto para buksan ito. Pero mabilis akong pinigilan ng asawa ng uncle ko. Itinaas niya ang daliri niya sa labi bilang senyas na tumahimik ako. Tahimik kaming nakinig. Naririnig namin lahat ng papalapit na yabag pero may isang bagay na napansin niya. Wala akong narinig na bumukas ang gate, mahilang sabi niya. At wala rin akong narinig na boses ng mama mo at mga tita mo. Habang papalapit ang yabag, napansin namin hindi lang pala ito tunog ng high heels. Parang may halong tunog ng mga paa ng kabayo. Tumindig ang balahibo naming lahat. Biglang sumigaw ang tita ko mula sa loob ng bahay. Sa mismong sandaling iyon huminto ang mga yabag. Ilang segundo ang lumipas sa katuluyang nawala ang tunog na para bang naglaho na lang sa hangin. Pagkatapos noon, nagsalita ulit siya. Kung sino ka man, huwag mo kaming saktan, dumaan ka na lang. Wala kaming ginawang masama sa'yo. Nung tumanda na ako, saka ko lang na-realize kung gaano ako kalapit sa panganib noon. Kung hindi ako napigilan ng tita ko, malamang ako mismo ang nagbukas ng pinto para sa isang tikbalang. Ay, oo nga, tikbalang. Iniisip ko kung anong klaseng nilalang yun. Akala ko, di ba, dahil ancestral house, tapos Japanese occupation, akala ko, mga spirits ng mga Japanese, ganun. Hindi ko naisip yung tikbalang. Ngayon ko na lang ulit na basa yung salitang tikbalang. Kalahating tao at kalahating kabayo. Pero para sa akin, parang hindi nakakatakot yung tikbalang. Hindi siya nakakatakot. Pero sabi nila, ang tikbalang daw. Di ba yung ang itsura ng kabayo, ng tikbalang? Imagine niyo yung ulo, instead ulo ng kabayo, half ng body ng tao yung nandun, di ba? Diba ganun yung itsura niya? Tama ba ako? Or kabayo na katawan, tas yung ulo ng... Tama ba? Sobrang tagal ko ng yung ulo ng kabayo, ulo ng tao, tapos katawan ng kabayo. Oh, pero parang ideally, dun sa half ng... Basta yun, parang feeling ko di siya nakakatakot. Ang katawan ng katikbalang, hindi ko matandaan kung anong tamang itsura ba ng tikbalang. Pero yung sa Once Upon a Time, kung alam niyo yun, dapat may 3 anak na kayo. Yung itsura ng tikbalang dun, yung taas niya is kalabaw. Yung taas niya is kabayo. Tapos yung baba niya tao. Tama ba? Pero, di ko talaga alam. May idea ako, pero hindi ko alam yung tama talaga. Kasi di ba may tama parang sa manananggal. Sa manananggal, di ba half siya? Tapos naglalakad yung half niya sa baba. Sa lower body niya, naglalakad lang ganun. Tapos may pakpak siya, yun yung nahati siya. Eh si Tikbalang, hindi ko alam kung eto yung, hindi ko talaga alam. Sobrang scary din ng experiences niya, guys. And ibig sabihin, ilang beses na rin na experience yun ng tita niya. Yung yung asawa ng kapatid ng mama niya. Na-experience na rin kasi pinigilan eh. Maganda yung instinct nung tita niya. Kasi 'di ba, may naglalakad agad. May naririnig na papalapit sa bahay. Pero hindi pa naririnig na bubukas yung gate. 'Di ba? Tapos walang maingay, walang nag-iingay. Kaya magaling survival instinct ng tita niya. Kaya ako may mga ganun din kayo experiences. Tsaka isa nyo dyan,
kung tama ba yung pagkakaintindi ko sa tikbalang or mali. Sa niyo diyan sa comment section. So yun lang guys, see you when I see you. XOXO. Bye!